Michelle Jokno said, Ninoy sabi taught niya, us ma'am, that the Filipino is worth dying for. This is the reminder that we are one Filipino family, bound by duty to serve and uplift one another. Really? 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 I mean, the Filipino daw is worth dying for. Then Chell, we're not even Lublog ka asking you sa to bahat. die for, we're not even asking you to die for us. But take our side, take the side of the Filipino people, grow a pair of balls, Chel. Sabihin mo na si Bongbong Marcos ang pinakamalaking mandarambong, pero hindi. Ang ginagawa mo, para kang nakikipaghamunan ng suntukan sa hangin, hindi mo man lang mapangalanan. Para kang isang lasenggo dyan sa barangay na nagsisisigaw na makikipagsuntukan ka. Filipino is worth dying for. Kailangan panagutin, wala ka namang pinapangalanan kasi wala kang payag. Correct. Hindi ng tatay mo, palitan mo yung apelyido mo dahil binibigyan mo ng kahihiyan ang tatay mo. Yan. Kung si Bam Aquino ay nakakahiya para i-claim ang legacy and sacrifices and martyrdom and heroism ni Ninoy Aquino bilang tiyuhin niya, itong si Shell Jokno ay nakakahiya din sa legasiya, sakripisyo at uri ng pagkatao bilang modernong bayani na nanindigan sa demokrasyang tunay at tama ang kanyang tatay na si Ka Pepe Jokno. No, malayong malayo ito si Shell Jokno. Ang pagkakahintalintulad niya lang sa tatay niya, apelyedo. Dahil ngayon, si Shell Jokno po ay tagapagtaguyod ng mga mandarambong, tagapagtaguyod ng mga magnanakaw, at ang kanyang inaatake, yung minamahal ng mga mamamayan, just because she has a name of a Duterte. Kaya galit na galit sila kay Sara Duterte dahil hindi nila matanggap na ang pagmamahal ng mga Pilipino doon sa mga totoong nagmamalasakit sa mga Pilipino ay hindi nila kayang tanggalin. Kaya nila binibira si Sara Duterte. Pero doon sa nagpapahirap at nagbibigay ng pighati at miserabling kalagayan sa mga Pilipino, si Shell Jokno ay hindi kaparyo ng tatay niya na talagang tinumbok, tinukoy kung sino ang nagpapahirap at umaabuso sa mga Pilipino at nagnanakaw. Si Marcos Sr. at ang kanyang mga crony. Samantalang si Shell Jokno, kasabwat at kasabay, kapanalig niya ang mga magnanakaw at nagpapahirap sa taong bayan. So ano ang sinasabi ni Shell Jokno? That the Filipinos are worth dying for. Yan po ay mga pasiklab ng mga hungkag na propaganda. Walang laman sa katotohanan. Erica, mga kababayan, umuulit yung kasaysayan. Pareho yung pangalan ng diktador, ng magnanakaw, Ferdinand Marcos, di ba? Tapos ngayon, inuulit, no, kung ano yung ginawa sa mga magulang nila, ginawa kay Marcoleta, ginawa kay Defensor. Oo, tama. Di ba? Pero tahimik na tahimik sila at saka talagang nagsasuffer ang mga families. Maraming pinipreso itong mga ito, whoever their perceived political enemies are, and then the government very clearly is being used like a crime syndicate to protect Bongbong Marcos. Are they stupid? Do they not see it? Do they not see what's so apparent that's in front of their... Walang excuse. Wala talagang excuse. So, kasi maliwanag na maliwanag. Bongbong Marcos is a freaking neon light. Billboard siya na tumataginting magnanakaw ako. Winawasak ko ang Pilipino. Biro mo, record low ang peso ngayon. Wasak na wasak ang Pilipino. Wasak. And then you have the gall to be talking about, you preaching there in your pulpit na about love for country and pero hindi mo mapangalanan si Bongbong Marcos. O, di ba? Mga ulul kayo. Kasama dyan si Kiko Pangilinan, mga ulul, di ba? Mas malala pang isa na yun, Ma'am Lorin, ano? Nag-ulo aktivista pa yan. Ito anong sabi naman ni Kiko, wow dagat. Sige nga, ma'am, hindi ko makita eh. Sabi niya, akala ko pinakamaganda na ang Pilipinas sa usapin ng progreso dahil yun ang sinabi ng diktador. My image or my idea of the dictatorship of the new society in my mind was shattered with Ninoy's assassination. Ninoy's brutal killing was the beginning of the end of my ignorance and indifference to the ills of Philippine society. Wow, big words! Wow. Big words! Talaga. So it's not clear to him now that yung sinasabi ni Bongbong Marcos na progreso at katahimikan ay kasinungalingan, 'di ba? Ano pinagsasabi nito, 'di ba? Tsaka yung my God,
beginning of the end of you're still as ignorant, or maybe you know but now you're indifferent, and now you don't really care because, oh my gosh, can you please take away that face? Mukha siyang Diyos ko, ang sama-sama na itsura niya. I cannot stand talaga liars. Tanggalin na natin ito sa screen natin, please. Di ba Si nakakainis? Kiko Pangilinan po ay hindi lang naging political ignorant noon. Nag-evolve siya into a political prostitute. Yeah. Yan na po ang kategorya ni Kiko Pangilinan. Bakit? Noong panahon po na pinalibing ni Pangulong Duterte ang bangkay ni Marcos Sr. dahil yan ay nasa batas. May law po yan na ang lahat na naging Pangulo ng Pilipinas, sila po ay may karapatan at pribilehiyo na mailibing sa libingan ng mga bayani. And nobody can take it away also that Marcos Sr. was part of the guerrilla forces who fought against the Japanese Imperial Army na lumusob sa Pilipinas. Kaya entitled siya at privilege niya yon na mailibing sa libingan ng mga bayani. Pero ang tarantadong si Kiko Pangilinan, mga kababayan, nagdrama. Sabi niya, this is the sad day for democracy. At darating ang araw kung kaya lang naming kalkalin at hukayin ang bangkay ng diktador na yan sa libingan ng mga bayani, ay gagawin namin. Pero ngayon ay himod siya sa talampakan ni Marcos. Humahalik, yumayakap sa anak ng diktador na tinatawag nilang magnanakaw, sinungaling at tamad at hindi karapat-dapat na maging Pangulo ng 2022. Pero itong si Kiko Pangilinan, walang kahihiyan. Yumakap na, lumuhod pa, at kanyang dinilaan ang talampakan ni Marcos na parang Panginoon niya, na siyang nagpupundo sa kanila ngayon at siyang pinapanginoon nila. So nasana yung sinasabi mong, uhukayin mong bangkay ng tatay niya, tarantado. Huwag mo Ito pa, kaming Eric. lukuhin. Ito pa, Eric, ito pang atraso ng mga yan, ng mga kainsuka na yan. Kasama sila sa pagtatakip sa flood control scam. Yan, simula sa Kongreso, si Chel Jokno, hanggang sa Senado, yan dalawang yan, no? Kasama si Johan Tiveros. Hindi nila ipinapausad yung investigation So, Senate ng Blue flood Ribbon. control scam. Ang gusto nila yung impeachment na yan, tinamaan na yung impeachment na yan, di ba? So, kasama sila sa pagtatakip. No? So, sa susunod, wag nyo nang bobotohin yan. Nako, Dapat. Yosef, no? Talagang, Dapat. we need At to, mahalagang punto Yeah. yung binanggit ni Ma'am Lorraine. Sapagkat ang real problem ng bansa ay ang pagkalugmok ng ating ekonomiya at kabuhayan at buong lipunan dahil sa malubha na pagnanakaw at sistematikong pangungurakot ni Marcos at nila Romualdez. number Pero one ang problem yun. ang amo na pinaglilingkuran nitong nagkukunwaring mga freedom fighters, crusaders of human rights, at kunwari tagapagtanggol ng mga demokratikong karapatan ng mamamayan na kanilang palaging pinopropaganda, Kiko Pangilinan, Risa Ontiveros, Bam Aquino, Leni Robredo, Laila de Lima, Chel Jokno, at mga kabalahibo nila at mga kapariho nila ng diskarte, ang kanilang sinasamba ay yung mga nagnakaw ng hindi bilyon at trilyon na mga pera sa kabanang bayan, ipinagtatanggol, pipi at bulag at bingi sila sa pagnanakaw na ito habang inaatake nila yung naninindigan laban sa kurakot at bulok na gobyerno. Kaya tahimik sila kung bakit ipinakulong si Senator Marcoleta, ipinakulong si Senator Jinggoy Estrada, kahit ito'y mga talagang hinilot at pinilit na mga kaso. Nagtago si Senator Bato de la Rosa dahil siya ay iniipit upang hindi makapag-participate ng kanyang function na senador, tahimik sila. Pinalusob ni Marcos sa NBI, nagkabarilan pa sa loob ng Senado, tahimik sila. Mga kababayan, anong uri ng mga politiko ito na hindi kayang panindigan ang kanilang mga propaganda, subalit patuloy pa na niloloko ang taong bayan? Kaya namin ito tinatapik ni Ma'am Lorraine ngayon. Nung Ano po kanina ito? po kasi nabanggit nyo yung paglipat ng termino sa mga kamag-anak ni Marcos. Kasi naibalita kamakailan lang na may plano silang ibababa yung edad para makatakbong presidente. Etong si Sandro at yung iba pa. Alam naman natin na nasa 30 plus pa lang itong si Sandro. So, labag po ba sa konstitusyon yun or pasok sa batas natin? Well, ang plano nila, alam nilang labagyan sa salaging batas, kaya sila ay magkakaroon ng charter change sa pamamagitan ng CONAS. Di ba?
yan ay inamin na ni Senator Ping Lacson na talagang siya ay nakapasok sa isang meeting ng dating Senate President Tito Soto at saka House Speaker Bogie D na ang pinag-uusapan nga ay charter change na ang papalitan ay term limits para wag magkaroon ng eleksyon sa 2028 at yung pagbababa nga ng edad para sa presidente. So nakasulat na po yan sa script. Hindi po yan imposible. Yan ay gagawin talaga nila pag hindi nila natanggal si BP Sara bilang isang kandidato sa pamamagitan ng impeachment at pagsasampa ng mga katong kriminal laban kay BP Sara. So ibig sabihin, attorney, may posibilidad yung mga bali-balita na magtatandem or tatakbo ito si Sandro at si Vico Soto. Ayun ang kasi ibababa kasi etong si Vico ay nasa 30 plus lang din, tapos si Sandro ganun din. So may mga nababalitaan tayo na yan nga yung gagawin nilang hakbang para ipanglaban kay BP Sara or yan yung Wala no? Wala silang wala tulpo, laglag. tulpo, yung tulpo. Lamang Wala na. Oh. Tapos itong Wala si na, no? Lenny, Wala wala na din. Si Erwin Tulpo, mas lalo na. Wala na. Galit na galit ang mga Bisaya sa kanya kay Erwin Tulpo dahil parang minamak niya na yung isang Bisaya na testigo diyan or tumayo sa witness stand diyan sa impeachment. Sinabi niya na ba't hindi hindi ba marunong magtagalog, Bisaya. So parang nagalit yung mga Bisaya na mga kababayan natin, no. So malamang sa alamang wala na tong pag-asa. Last niya na yan. Oo, last niya na yan. Walang, Jay Guevara, walang parang nakikitang papalit o ikakandidato. Si Kaya Risa, gusto nila wala yung mga din. bata. Si Risa wala din. Ay, wala na yun, si Risa. Oo. Baka, sabi nga, di ba? 00001 na yun no? Baka ma'am niya yung konting miyembro ng kanyang kamatayan black baka hindi pa siya manalo ron, no? Pero gaya na aking sinabi kumpirmado na naman yan. Yan ang pag-uusap na ng dating Senate President at ng current House Speaker. At kung babasahin yung saligang batas, ang kinakailangan lamang para mag-convene ng Congress jointly para maging isang Constituent Assembly ay ang concurrent call ng House Speaker at ng Senate President. Kaya nga, nagpumilit sila na 12-13 at hinalal itong Win Gatchalian na Senate President. Dahil kapag kinakailangan na mag-convene ng Kongreso as CONAS, ang tatawag lang yan ay yung Senate President at Speaker na tinitigala ang Malacanang. Wala pong butuhan dyan pag sila'y nag-convene as CONAS. Yan ay deklarasyon lamang jointly ng Speaker at ng Senate President. Mga banateros, ano pang yung mga tanong? Meron pa kayong tanong kay... Pero alam mo, sa tingin ko, kahit na ipasok pa nila yan si Vico, at saka ito si Charis, malabo rin. Wala din mangyayari. Desperate lang talaga sila Naghahanap sila ng pinartner na nila si Risa, kay Torre, tapos pati itong si Remulla, kung sino-sino Speaking na. of Remulla, yan. Boying Remulla, parang tumutunog na mukhang hawak niya sa liig si Martin Romualdez. Hawak niya sa liig si Sandro Marcos. At kung sino-sino pa yung mga politiko na mukhang may mga plano sa 2028. Parang sinasabi, attorney, ito lumalabas to sa mga chismis na mukhang may plano itong Boying Remulla. Anong masasabi mo doon? Well, magplano sila ng magplano kung gusto nila. Pwede naman mangarap, libre pangangarap. Pero habang magkakaroon na isang malayang eleksyon, wala silang kapag-asa. Kaya ako, ang babala ko sa taong bayan, mas realistic na mangyari na sila'y mag-Noel sa pamamagitan ng charter change dahil wala nga silang makukuhang kalaban na mananalo kay Inday Sara Duterte. So sa akin talaga, ang dapat natin bantayan ay yung pagkukonvene ng Kongreso as CONAS dahil tuloy-tuloy na yan. Yan ay talagang express train na yan para sa charter change ng sa gayon, maiwasan ang eleksyon sa 2028 at hindi makatakbo si Inday Sara. Kaya lumabas, attorney, ang bali-balita na yan. Kasi nakikita natin na si Boying Remulla, ginagamit niya yung mga testimonya ng 18 Marines na nabawasan na ng 4. Si Orly Guteza, mamaya pag-usapan natin, bumaliktad na rin. So, alam naman natin na nasa testimonya ng 18 Marines yung si George Garcia na nakatanggap din di umano ng maleta. Alam naman natin na lahat ng mga pangalan na nandoon sa Brave 18 sa kanilang testimonya
pwedeng imbestigahan nito ni Boying Rimulya. Kaya lumabas yung issue na pwedeng i-pressure kasi parang gano'n ang lumalabas, pinipressure ni Boying Rimulya lahat ng kalaban eh. Pwedeng i-pressure ni Boying Rimulya si Garcia para kung halimbawang totoong may hocus-pocus sa eleksyon, siya ang panalunin. O kumbaga may hawak siyang panakot kay Garcia. Kaya lumalabas yung mga issue niyan. Pwede niyong dagdagan kung tama ba yung mga So si Boying, sa tingin mo, kalaban pa rin talaga. May masama pa. Lahat sila may personal interest. Yun ang alam natin. Pero Ito na lang. Itanong natin kay Attorney Harry Roque. Kasi ano ang basa nyo dito, Attorney? Kasi yung ombudsman, di ba ginamit ng ombudsman yung mga statements nitong Brave 18 na sundalo. At ngayon, parang idinidiin ni ombudsman si Martin Romualdez. Ano basa nyo dito? kasi si Martin Romualdez gustong tumakbo. Yes. Hawak niya sa leeg. Anong basa nyo dito? Sila ba ay gumagawa lang ng mga drama-drama or talagang totoo itong nangyayari? Well, alam mo, humahanap sila ng scapegoat. Kasi sa akin, ang pinaka-guilty dito sa korupsyon ay ang presidente mismo. Ngayon, sa kanilang ginagawang paghahabol kay Martin, at kay Tambaluslos at kay Zaldico, talagang linilihis nila yung pananagutan dahil ang katotohanan, wala namang impluensya yang si Martin, wala namang impluensya yang si Zaldi kung hindi dahil kay Marcos Jr., i.e. Bangag. So sa akin, lahat ng mga hakbang na ginagawa ng ombudsman ay para wag panagutin ng presidente. Ang issue, talaga bang isasakripisyo nila yung pinsan buo ni si Martin? Ako'y may duda pa rin dyan. Dahil alam mo naman, ang mga abogado may mga pamamaraan. Pwedeng sampahan ng kaso, pero pwede namang lagyan niya ng isang pagkakamali sa impormasyon dahilan para ma-dismiss ka agad yan. No? So makikita talaga natin yan sa lalong mabilis na panahon kung seryoso sila na panagutin si Martin. Pero sa akin, kung si Martin lang ang pinananagot, walang tunay na katarungan ang hangad ng ombudsman dyan dahil kinakailangan panagutin din yung nagbigay ng kapangyarihan kay Martin at yan ang walang iba kundi si Marcos Jr. Attorney, meron pa ngayong mainit na issue. Yung sabi ni Erwin Tulfo, binigay na daw sa ombudsman at inimbestigahan na nga daw yung flood control issue na yan. Ano to? Sinadya ba nila to na hindi imbestigahan sa Blue Ribbon para hindi makita ng mga Pilipino o malaman ng mga Pilipino yung mga kabulastugan nila? O talagang gusto lang nila mapanagot yung dapat mapanagot? Ayaw nila imbestigahan kasi ang gusto nila selective justice. Ang katotohanan, lahat silang mga politiko may pananagutan. Sa Erwin Tulfo, wag niyong kakalimutan, ACT-CIS yan. Hinahabol nila yung dating Committee Appropriations Chairman na si Eric Yap na ACT-CIS bago naging Benguet representative. No? So lahat sila ay may mga bahong tinatago. Kaya ayaw nilang maisa publiko. Ang gusto lang nila, kasuhan yung mga kalaban nila nang sa ganon, makaligtas sila sa pananagutan. Pero yung revelasyon ni Bunoa na nagkaroon pa sila ng leadership fund, na kada senador, lahat sila ay nagkaroon ng minimum 500 million na pwede bang mas malaki, depende sa ranko o committee chairmanship, ay nagpapatunay na talagang systemic na yung corruption dyan sa Kongreso. Kaya nga hindi ko alam kung paano tayo makakausad biski wala na ang Marcos Jr. habang narariyan yung systemic corruption na embedded sa budget making at embedded sa Kongreso. Speaking of leadership funds, attorney, wala daw alam ang Pangulo dyan. Well, in the first place, di naman makakalusot niya kung di siya papayag eh. Alam mo, ganyan talaga yung budget process, no? Ikaw magpo-propose, tapos pwedeng baguhin, pero hindi naman bababago yan na walang abiso. Sabi nga ni Zaldico, hindi po pwedeng, mabali ang utos ng hari. No? So lahat ng mga gawain ng Kongreso, lahat yan, kontrolado pa rin ng Presidente. Lalong-lalo na dahil ang budget ay nagbumula sa House of Representatives at alam natin talaga na mas matinding hawak ng Presidente dyan sa Kamara kaysa sa Senador. Dahil sa Senador, posible pang meron dyan mga independyente dahil gaya ng Presidente, ang kanilang mandato ay nanggaling sa kabuuan ng sambayan ng Pilipino. No?